Magandang buhay, kabamba! Panibagong araw, panibagong ulam ideas na naman po ang aking isi-share sa inyo ngayon. Ito ay ang white beans na may paa ng baboy. Na alam kong ito yung isa sa mga paborito nating mga Pinoy. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina, manood, matuto, at mag-enjoy. Meron pala ako ditong isang gatang na white beans. Sa halagang 20 pesos ay pwedeng-pwede na ito sa pang 5 tao. Ito pala yung buto ng puting sitaw na kung tawagin namin mga Ilocano ay yung utong na tudo. Parang kauri din lang ito ng black beans. Ang kagandahan lang nito ay madali lang ito lutuin. Di tulad sa black beans, mahirap itong palambutin o kaya lutuin. Akin lamang itong hinugasan. At nagpakulo ako dito ng tubig. Habang kumukulo ito ay ilalagay ko na dito yung ating buto ng sitaw. Uulitin ko po ha, hinugasan ko po yan. Kasi may ibang nagsasabi na hindi daw nila nakikita na hinuhugasan ko yung mga niluluto ko. Kalimitan kasi hindi ko na pinapakita yung paghugas ng mga ito. Direktang luto na po kasi yung aking pinapakita. Pinakulaan ko lang ito hanggang maiga na yung tubig. Hindi ko pa muna ito masyadong niluto. Dahil isasabay ko ito sa pagpapalambot dito sa paa ng baboy. Mag-start na tayo magluto, kabamba. Naglagay ko ng mantika dito sa aking kasirola. Akin lamang gigisahin dito yung ating bawang at sibuyas. Yan ang palaging nangunguna sa tuwing magluluto tayo, ang pagigisa ng ating bawang at sibuyas. After ko ito magisa ay ilalagay ko na dito yung ating isasahog, yung paa ng baboy. Masarap din talaga na isahog itong paa ng baboy pag nagluluto tayo ng black beans o kaya white beans. Mas malasa din talaga ang magiging sabaw nito. After ko naman ito mailagay ay akin lang itong tatakpan at isasangkot siya ng saglit. Tsaka ko ilalagay yung ating white beans na pinakuluan kanina. Kabamba, may iba't ibang klase din ng white beans ha. Ito yung tinatawag nila sa Ingles na black-eyed beans. After ko naman mailagay itong mga beans ay akin naman na itong tinimplahan ng patis. Para manuot na rin ang lasa dito sa paa ng baboy at dito sa beans. Pero kung gusto nyo naman na asin ang yung panimpla ay pwedeng-pwede naman. Pagkalagay ko ng patis ay akin lang itong sinangkot siya ng saglit bago ko ito nilagyan ng tubig. Dagdagan nyo lamang ito kung kinakailangan hanggang mapalambot natin yung paa ng baboy at yung white beans. Habang pinapalambot ko ito ay prepare ko naman yung aking kakailanganin na gulay. Kalkalunay at malunggay yung ilalagay ko dito. Ang kalkalunay sa mga hindi pa nakakaalam, yan yung ating local na spinach. Masarap din talaga ihalo itong kalkalunay dito sa white beans. Kung hindi mo pa ito nasubukan na ihalo sa iyong black beans o kaya white beans, ay suggest na subukan mo rin para malaman mo kung masarap o hindi. Dahil para sa akin, masarap siya. Balikan natin yung ating pinapalambot na paa ng baboy at saka yung white beans. Yan, malambot na, kabamba. After ko ito mapalambot, ay ilalagay ko na dito yung ating gulay na isasahog, yung ating kalkalunay at dahon ng malunggay. Talagang dinamihan ko na yung nilagay kong gulay dito dahil hindi kasya yung kalkalunay. Kaya naisipan kong magdagdag dito ng malunggay. Kahit yan lang ang akin. Dahil pag nasubrahan kong kumain ng mga beans, ay baka mag-aaray tiis na naman ako. Joke lang, kabamba. Kunting pagpapakulo lang dito sa atin nilagay na gulay dahil madali lang naman ito lutuin. Kahit 1 minute luto na ito. Dahil kailangan na pagkaluto nito ay talagang kakain na agad. Kabamba, baka di ka pa nakapag-follow dito sa aking page, pwedeng paki-follow or like naman po ang Bamba's Kitchen para mapanood mo yung mga ina-upload ko araw-araw. At pwede ring paki-share mo itong video na to para maraming makapanood. Advance thank you sa'yo. Yan, luto na yung ating white beans with paa ng baboy. Sana nagustuhan mo itong aking na-share na ulam ideas for the day. Salamat ulit sa panonood, kabamba! See you sa aking next cooking vlog!